asikasuhin ang namayapa niyang kapatid. Samantalang si Dante naman ay kailangan na magtungo sa ginagawang bagong pwesto. Kaya naman ako ang siyang pinakiusapan niya. Ayos lang ba talaga sa'yo? Sumabay pa kasi ang pagkawala ni Tia. Tapos wala namang pwedeng mag-asikaso ng negosyo. Hindi ko rin yung pwedeng iwanan sa'yo, lalo na't lalaki ang kailangan dun. Ngumiti lang ako sa aking asawa at hinawakan siya sa kanyang kamay. Walang problema kaya huwag kang mag-alala. Ako na muna ang bahala kay Mama Teresa. Nag-ipon na rin ako ng sobrang daming pasensya. Natawa naman si Dante sa huling salitang sinabi ko at hinalikan niya ako sa noo. Ugali na niya talaga ang humahalik sa aking noo at nakasanayan ko na rin. Salamat sa pag-unawa kay Mama ha. Nga pala, naalala ko nagpaalam ka sa akin nun, hindi ba? Natuturuan mo ng leksyon si Mama? Anong ibig mong sabihin dun? Natigilan ako bigla sa tanong ni Dante. Hindi ko inaasahan na itatanong niya ang bagay na yun. Sa totoo lang, akala ko talaga nalimutan niya na yun. Nagkamali ako dahil hindi pa pala. Wala yun. Nakalimutan ko na nga yun eh. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Naisip ko kasi na baka ikaw yung naglagay ng sakit kay Mama. Pero wag kang magalit ha. Mas mabuti nga kung ikaw gumawa nun para lang magbago si Mama. Kasi alam ko nagagaling pa siya. Tsaka naikwento mo sa akin nun, di ba, na isang babay lang ng lola mo? Kaya posibleng naturuan ka niya. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Dante. Hindi ko mawari kung hinuhuli niya lang ba ako o nagsasabi lang talaga siya ng kanyang saloobin. Ngunit hindi ako umamin. May tao ba nga amin ng kasalanan? Wala naman, hindi ba? Ha? Hindi ko naman gagawin yun kay Mama. Oo, nagalit ako sa kanya. Pero hindi ko magagawain sa kanya. Isa pa, nanay mo pa rin siya. Oo, babay lang si Lola. Ngunit hindi niya ako tinuruan kung paano maglagay ng sumpa. Pero tinuruan niya ako kung paano manggamot. Opo, sa puntong yon nagsinungaling ako sa aking asawa. Nang dahil sa ayokong maging hadlang siya sa aking mga plano. May tiwala naman ako sa aking asawa. Pero alam ko na matimbang pa rin naman ang pagmamahal niya para sa kanyang ina. Napatangu-tangu lang si Dante sa sinabi ko. Ramdam ko at kita ko sa kanyang mga mata na tila ba nagdududa siya sa akin. Matapos ang pag-uusap namin na yon, umalis na si Dante at nagpaalam na sa akin. Tutungo siya ng araw na yon sa bahay nila para kumuha ng ilang gamit ni Mama Teresa. Tapos ihahatid niya ako sa ospital para ako ang magbantay. Ilang oras ang lumipas, bumalik na rin si Dante at sabay kaming nagtungo sa ospital. Pagdating namin ay agad na bumungad sa amin ang bunganga ni Mama Teresa. May mga mag-aasikaso naman sa akin dito. Hindi ko kailangan ng babaeng yan dito sa tabi ko. Baka mas lalo lang mapaaga ang pagkamatay ko. Napailing na lang ako dahil sa kabila ng nararanasan niya, hindi pa rin siya nagbabago ng kanyang pag-uugali. Ma, si Dahlia lang ang pwedeng magbantay sa inyo. Hindi rin 24 oras na sasamahan kayo ng mga nurse o doktor dito. Lalo na't hindi lang kayo ang pasyente dito. Kahit na, edi kumuha kayo ng personal na mag-aalaga sa akin. Basta wag lang ang babaeng yan. Halos magwala na ng oras na yon si Mama Teresa. Sige na, ako nang bahala dito. Umalis ka na, baka gabihin ka pa sa biyahe. Lalabas na lang ako at sisilip-silipin ko na lang siya dito sa silid. Napabuntong hininga si Dante at tinitigan niya ang kanyang ina. Sana wag niyong abusuhin ang kabaitan ng asawa ko, Ma. Pasalamat na lang nga tayo dahil sa kabila ng ginawa niyo sa kanya, nandito pa rin siya. Handa kayong samahan kahit halos ipagtabuyan niyo na siya. Hindi ako mangangako. Hindi ko rin naman siya pinilit eh. Kaya kapag may ginawa ako sa kanya, wala akong pananagutan dahil ginusto niyang manatili dito. Napakamot na lamang sa kanyang batok ang aking asawa. Halata ko na para bang napipiko na si Dante, pero nagpipigil lang. Sige na, ako nang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko eh. Hinalikan ako ni Dante sa noo at sabay kaming lumabas sa silid ni Mama Teresa. Nang umalis si Dante, nag-isip ako ng paraan para mapagbago si Mama Teresa. Inisip ko kung ano pa ba ang pwede kong gawin bukod sa pagpapahirap ko sa kanya. Ilang sandali habang nakatayo ako sa labas,
Nakita ko sa refleksyon ng bintana ng ospital, napansin ko na para bang gusto niyang tumayo at parang hindi siya mapakali. Kaya naman agad akong pumasok. Lumabas ka na! Tawagin mo na lang yung nurse at naiirita ako sa pagmumukha mo! Nagsusungit pa rin siya sa akin ng mga oras na yon. Pupunta po ba kayo sa banyo? Sasamahan ko na kayo. Huwag na kayong mahiya pa. Masama niya akong tinignan at tinulak pa niya ako dahilan para mapaupo ako sa sahig. Ayan! Ang kulit mo kasi! Umalis ka na para hindi ka na masaktan! Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya at tumayo na lang ako. Pinagpag ko ang aking damit at tinulungan siyang maupo sa wheelchair. Nangako ako kay Dante na aalagaan ko kayo, kaya hindi ko iindahin ang lahat ng pagpapahirap ninyo. Kayo din ang mahihirapan kapag iniwanan ko kayo. Paki mo ba? Di ba yan naman ang gusto mo? Ang mahirapan ako? Napabuntong hininga na lang ako at sinabihan ko ang aking sarili na habaan ko pa ang aking pasensya. Bahala kayo kung anong iisipin nyo, basta hindi ko kayo iiwan dito. Kapag may nangyari sa inyo, baka ako pa ang masisi. Yun lang ang sinambit ko noon. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta, pero nagmatigas siya. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang siyang naihi sa salawal at umagos yun sa kanyang mga sugat dahilan para mapadaing siya sa sakit. Nang mga oras na yun, para bang nakukonsensya na ako. Pero kailangan ko siyang mapagbago Kaya naman hindi ko pinansin ang aking konsensya. Agad na kumuha ko ng damit para palitan siya. Nung una nagpupumiglas pa si Mama Teresa, pero agad ko siyang sinabihan na tinawag ko na rin naman ang nurse noon. Ngunit walang pumunta, kaya naman ako ang siyang naglinis sa kanya. Wala naman siyang nagawa pa dahil wala namang ibang gagawa nun sa kanya kundi ako. Humahapdi na rin ang kanyang mga sugat na nabasa, kaya naman hinayaan niya na lamang ako na palitan ko siya ng damit. Matapos na palitan, nagbalat ako ng mansanas. Kinain ko muna ang isa tsaka ko siya binigyan. Bakit mo kinuhanan? Para sa akin yan lahat! Napairap na lamang ako sa hangin. Binawasan ko po para hindi niyo isipin na nilalason ko kayo o di kaya naman may ginawa ako sa pagkain ninyo. Natahimik naman siya sa sinabi ko at kumain na lang. Ilang sandali dumating ang doktor at tinurukan siya ng gamot para hindi niya maramdaman ang kirot kapag nililinisan ang kanyang mga sugat. Ngunit bago siya turukan, nagtanong muna ako kung para saan yun. Pag-alis ng nurse at doktor, bigla siyang nagsalita. Bruha ka? Bakit mo tinatanong kung para saan yung mga tinuturok sa akin? Alam naman nila yon dahil nag-aral sila. Napabuntong hininga na naman ako. Aba, anong malay ko po, mamaya tinurukan na pala kayo ng pampamanhid o di kaya ng laso nang hindi ko alam, di ako pang napahamak, hindi ba? Napatango na lamang siya at nagpahinga na. Sa mga oras na yon, naramdaman ko na para bang naglelelo na siya sa pagsusungit sa akin. Ilang sandali pa, nakatulog na rin ako at hindi na ako lumabas pa dahil sunod-sunod ang pagpasok ng mga nurse. Maya-maya, nakaramdam ako ng lamig, kaya naman lumipat ako ng pwesto. Ngunit dama ko pa rin ang lamig, pero tiniis ko na lamang at natulog. Ilang oras ang lumipas, dumating ulit ang isang nurse. Binilin sa akin ang mga susunod na iinumin ni Mama Teresa, pero hindi ko na yun pinapainom sa kanya dahil alam ko naman na hindi tatalab yun. Pag-alis ng nurse, tsaka ko napansin na nakakumot na pala ako at nakita ko na nakasuot na ng jacket si Mama Teresa. Para bang lumambot ang puso ko dahil nakita ko na may kabutihan pa rin pala sa kanya sa kabila ng pagiging masungit niya. Hindi na ako natulog pagkatapos noon. Bumili na lamang ako ng makakain naming dalawa. Ngunit pagpasok ko sa silid, may mga doktor na at sinabihan ako na hindi raw pwedeng pakainin si Mama Teresa. Kaya naman nakipagtalo ko sa kanila. Wala na nga silang nagawa pa. Sinabi na lamang nila sa akin na hindi nila pananagutan kapag may nangyari kay Mama Teresa dahil sa pagkain. Matapang na sinagot ko sila, kaya naman umalis na kaagad sila. Ang tapang mo talaga, no? Wala kang inuurungan kahit na doktor. Nagulat ako sa sinabi niya at nakangiti pa siya. Aba, sila kaya ang turukan ng kung ano-ano
tapos hindi ko pa kainin. Sa tingin nyo gagaling ba sila? Di ba hindi ho? Kaya mas lalo kayong hindi gumagaling dahil kulang kayo sa kain. Napangiti naman siya at para bang nakaramdam ako ng saya. Bakit hindi mo na lang ako iwanan? Hayaan mo na lang ako dahil masama naman ang ugali ko. Natahimik ako bigla sa tanong niya at natawa ako ng bahagya. Alam niya pala na napakasama ng ugali niya. Konsensya ko pa kapag may nangyari sa inyo. Tsaka hindi naman ho ako kasing sama ng iniisip niyo Isa pa, hindi mapapanatag ang kalooban nila Papa at Dante kapag nalaman ho nilang wala kayong kasama dito. Natahimik si Mama Teresa sa mga sinabi ko at hindi siya kumibo. Bigla na lang siyang nahiga at nagulat na lang ako dahil nakatulog na pala siya. Matapos ang araw na yun, patuloy lang ako sa paggawa ng mabuti sa kanya. Ngunit mas lalo lamang lumala ang kanyang karamdaman. Ganun naman talaga kapag nilagyan ng sakit ang isang tao. Kapag na-ospital ay mas lalong lumalala ang karamdaman. Lalo na't hindi naman talaga nila nalalaman ang tunay na sanhi ng pagkakasakit ng pasyente. May mga oras na namimilipit sa sakit si Mama Teresa at umiiyak siya. Minsan pa sa sobrang sakit na nararamdaman niya, humihingi na talaga siya sa akin ng tulong. Unti-unti kong nakita na tila ba bumabait na siya at hindi niya na ako sinasaktan. Makalipas ang 1 linggo, bigla na lang dumating si Dante at pinauwi na niya ako. Ngunit hiniling ni Mama Teresa na makausap muna ako bago ko umalis. Doon ay nagulat ako nang bigla na lang siyang umiyak. Patawarin mo ko Dahlia sa mga nagawa ko sa iyo. Siguro nabulag lang ako ng galit ko dahil hindi ko matanggap na nawala ang magiging apo ko. Para bang bumalik kasi yung sakit ng nakaraan. Pero sinisisi ko rin ang sarili ko sa nangyari. Kaya naman dahil hindi ko matanggap yun, sa'yo ko na ibunto ng galit ko. Nagulat ako sa mga sinabi ni Mama Teresa. Hinawakan pa niya ang aking mga kamay ng mga oras na yon, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang aking magiging reaksyon, pero sabi ko sa sarili ko, tatanggalin ko ng sakit na itinanim ko kay Mama Teresa. Wala na po yun. Ang mahalaga gumaling kayo para makabawi kayo sa amin ni Dante. Yun lamang ang sinabi ko sa kanya. Dahil sa totoo lang, wala talaga akong masabi ng mga oras na yun. Matapos ang pag-uusap namin, ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Nagpaalam na ako at hinatid ako sa bahay ni Dante. Pagdating sa bahay, agad akong tinanong ni Dante kung ano ang nangyari at sinabi ko sa kanya na humingi ng tawad sa akin si Mama Teresa. Natuwa naman ang aking asawa. Masaya ako na malaman ang bagay na yan. Nga pala asawa ko, hindi ba may alam ka sa panggagamot? Baka naman may magagawa ka para gumaling si Mama. Ngumiti naman ako at tumango. Susubukan ko pero hindi ako mangangako. Labis na nagpasalamat sa akin si Dante at may parte sa isipan ko na para bang nais kong umamin pero mas pinili ko ang manahimik. Nang araw na yon, napagdesisyonan ko na tanggalin na ang sakit na itinanim ko kay Mama Teresa. Sinunog ko ang lahat ng mga ginamit ko upang walang makakita sa mga ginawa ko. Matapos na itigil ang orasyon, gumawa ako ng lunas para tuluyan ng gumaling si Mama Teresa. Inisip ko noon na mukhang nagbago na siya sa lahat ng mga nangyari. Kaya naman nang muli akong dumalaw sa kanya, binigay ko ang ginawa kong lunas para sa kanya. Para saan naman ang bagay na ito? Hindi ba ito makakasama sa akin? Pero hindi kita pinagdududahan, Dahlia. Matamis akong ngumiti kay Mama Teresa. Ako po mismo ang gumawa niyan. May kaalaman po kasi ako sa panggagamot at nakiusap sa akin si Dante kung maaari ko daw po kayong gamutin. Kaya gumawa po ako niyan. Agad naman na ininom ni Mama Teresa ang binigay ko. At matapos nun ay bigla na lang siyang nakatulog nang maubos ang binigay ko. Ilang oras ang lumipas. Pagising ni Mama Teresa, sinabi niya na wala na raw siyang nararamdamang sakit sa katawan. Kaya naman agad na tinawag nila Dante ang nurse at doktor. Agad na inasikaso si Mama Teresa at doon nga ay nalaman namin na malayo na siya sa kapahamakan. Mukhang mabisa ang binigay ng asawa ko sa iyo, Ma. Tignan niyo, bumuti ang kalagayan niyo. Napangiti ako sa sinabi ni Dante.
Ako naman kasi talagang makakagamot kay Mama Teresa, lalo na at ako din ang siyang nagbigay ng sakit sa kanya. Ginawa ko lang ang makakaya ko. Ang mahalaga maayos na si Mama Teresa. Nagulat ako nang bigla namang umiyak si Mama at niyakap ako. Salamat dahil sa kabila ng mga pananakit at panghuhusga ko sa iyo, mas pinili mo na unawain at tulungan ako. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang pinili ng anak ko. Yun ay dahil napakabuti mo. Niyakap ko noon pabalik si Mama at nagkaayos na kaming dalawa. Ilang araw lamang ang lumipas ay nakalabas na siya ng ospital. Labis ang pasasalamat nila noon sa akin. Ngunit hindi ko naman matanggap yun ng lubusan. Alam ko kasi sa aking sarili kung ano ang ginawa ko. Matapos ang araw na yun, naisipan nilang ipagdiwang ang paggaling ni Mama Teresa. At nagulat ako dahil siya pa mismo ang nagsabi sa akin na wag akong mawawala. Napagdesisyonan ko noon na sabihin ang totoo sa aking asawa. Hindi ko kasi kayang ilihim sa kanyang mga bagay na yun, lalo na at malaki ang tiwala niya sa akin. Kaya naman bago sumapit ang araw ng kanilang pagdiriwang ng paggaling ni Mama Teresa, agad na kinausap ko si Dante. Bakit parang ang seryoso mo yata? Tsaka namumuo ang pawis mo sa noo. May ginawa ka ba na hindi ko gusto? Natahimik ako bigla sa sinabi ng aking asawa. Para bang natakot ako na umamin sa kanya. Hindi ko kasi alam ang magiging reaksyon niya. Gusto ko na sanang umatras noon pero naisip ko na mas lalo lamang lalala ang sitwasyon kapag pinatagal ko pa. Naalala mo yung araw na sinabi ko sa'yo na may gagawin ako para mapagbago si Mama Teresa? Napakunot ang noo ni Dante sa tanong ko at bigla siyang sumeryoso. Oo naman at nakakatuwa dahil maayos na kayo ni Mama. At pinakita mo sa kanya na mali siya. Ngumiti pa si Dante noon at hinawakan ako sa aking kamay. Ang totoo kasi niyan, tama ang hinala ni Mama Teresa. Biglang nawala ang ngiti sa labi ng asawa ko nang sabihin ko ang mga salitang yun. Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka sa nangyari sa kanya? Tama ba ako? Paano kung napahamak siya o mas lumala siya? Kung namatay siya ng dahil sa'yo, maghiwalay na lang tayo. Nagulat ako sa mga sinabi ni Dante at natulala na lang ako. Maya-maya, bigla ko nalang nakita na pumipitik si Dante sa mismong harapan ko upang makuha ang aking atensyon at doon ko lamang napagtanto na imahinasyon ko lamang pala yun. Anong ibig mong sabihin na tama si Mama? Mahinahon si Dante kaya naman napanatag ako at tinanggal ko ang mga kung ano-anong naiisip ko. Tinuloy-tuloy ko na ang pag-amin sa aking asawa at napaiyak na ako sa puntong yun. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa'yo. Natatakot kasi ako. Tsaka gusto ko lang naman talaga na matuto si Mama Teresa para naman makita niya na mali siya sa pagkakakilala niya sa akin. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa'yo. Ngumiti sa akin si Dante at pinahid niya ang luha sa aking mga mata. Huwag ka nang umiyak. Alam ko naman ang totoo. Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ako makapaniwala. Paano mo nalaman? Hindi ka ba galit sa akin? Umiling lang si Dante at pinaliwanag niya sa akin ang lahat. Nakita niya raw akong pumasok sa sikretong silid kaya naman nung wala ako ay palihim niya yung pinasok. Alam ko naman kasi na hindi mo tutuluyan si Mama. Kaya nagtiwala ako sa'yo. Isa pa mas mabuti na rin ang ginawa mong yun. Tignan mo ngayon, ayos na kayo. At huwag ka mag-alala. Dahil kahit na sino, hindi malalaman ang sikreto natin. Napayakap na lamang ako noon kay Dante at nagpasalamat ako sa kanyang pagmamahal lalo na sa tiwalang ibinigay niya sa akin. Matapos ang araw na yon, sumapit na ang aming pagdiriwang dahil gumaling na si Mama Teresa. Maraming bisita ang dumalo ng araw na yon. Nagbigay ng mensahe si Mama sa akin at ilang sandali pa, bigla na lamang niya akong tinawag. Itong kasama ko ay si Dahlia, asawa ng aking anak. Ipinagmamalaki ko siya dahil sa kabila ng mga nagawa ko sa kanyang kasalanan, mas pinili niya pa na maging mabuti at tulungan ako. Dahlia, salamat sa lahat-lahat, iha.
Naiyak na lamang ako noon sa mga sinabi niya at nagyakapan kaming dalawa. Tuluyan kaming nagkaayos ni Mama Teresa at gaya ng pangako sa akin ni Dante, inilihim niya ang lahat. Bumawi sa akin si Mama Teresa at ang aking mga ginawa noon tuluyan ng nabaon sa limot. Maraming natutunan ng ina ni Dante sa nangyari. Kahit naman ako meron ding aral na natutunan. Isa na roon ang pagtanggap sa kamalian at unawain ng ibang tao. Lalo na at wala namang perpektong tao basta maging bukas ang isipan tungo sa pagbabago. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.